Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta po? Kamusta po ang tulog ng bawat isa? Masarap ang tulog. Amen. Kami po ay medyo hindi ganun ganda ang tulog. Kasi po kami ay inabot po ng baha. Sino po ba nakaranas ng baha? Amen. Pero kahit ganun man ang sitwasyon, mabuti pa rin ang Diyos kasi tayo'y narito. Amen po ba doon? Hindi tayo patitinag dun sa baha. Amen? Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Sabi nga po sa Philippians 4, verse 4, "Rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice." Amen? Sa passage po na to, it reminds na it regards kung ano man circumstances ang meron tayo. Amen po ba doon? Sa salita ng Diyos na ito, dito tayo nakakahanap ng joy, yung pag-asa. Kaya kung ano man mga sitwasyon na dala-dala natin ngayon, may problema ka man o wala, may sakit ka man o wala, may pera ka man o wala, ang Diyos ay mabuti. Sige nga po, sa lahat po ng nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Tunay nga ang Diyos natin ay hindi nangiiwan. Hindi tayo pinababayaan. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Let us celebrate the goodness of this man. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Itaas po natin ang ating papuri na nararapat sa ating Diyos. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sige po, palakpakan mo natin ng Diyos. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new things happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new things happening. Leave behind yesterday, 'cause today there's a new things happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new things happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami patuloy na lumalapit sa iyo. Naway masumpungan mo ang aming mga puso, Panginoon, na patuloy na magpapasalamat sa lahat-lahat. Despite na kung ano mang merong pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon, ang aming hahanapin, Panginoon. Because you are worthy, and all our praises belongs to you, Lord. Hallelujah. You are worthy. You are worthy, Lord. Across you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone, has set amazed of your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone
So, sa lahat po na nakaranas, nakabutihan ng Panginoon, sige po, ibahagi din po natin ito sa ating mga kapatid. Sige po, kamayan po natin sila. I love this family of God, so closely knitted into one. You have taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Minsan kapawitin natin. I love this family of God, so closely knitted into one. You have taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Of this great family. Of this great family. Sige po, palakpak po para sa ating Diyos. Hello, ayun. Good morning po sa inyong lahat. So, baka po nagulat kayo, wala po si Piolo. So, pahinga po muna si Pastor Piolo po. So, ako po si Brother Eman, isa po sa primary leaders po ni Pastor Ronald. Nabigyan po ng pagkakataon na maghayag po ng salita ng Panginoong Hesus ngayong umaga pong ito. So, bago po tayo magsimula, pwede ko po bang anyayahan po ang lahat na tayo ay tumayo? Maaari niyo po akong samahan sa simulan po natin ang magministeryo ngayong umagang ito. So, kasagsagan po ngayon ay nanalasa ang bagyong Krising. So, meron po tayong mga kababayan na nakakaranas ng hagupit ni Krising ngayon. So, maaari po ba natin silang ipanalangin, mag-offer po? Hindi po natin sila maaabot kung nasan sila ngayon, pero ang panalangin po natin ay makakatulong po ng malaki sa kanila. So, in 2 minutes po, pray po tayo, mag-minister po tayo para sa ating mga kababayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Nananalangin, Panginoong Yesus, para po sa aming mga kababayan na ngayon po, Panginoong Yesus, ay nakakaranas po ng pananalanta ng bagyong Krising, Panginoon. Lord, meron pong mga na-stranded sa baha, nasirang bahay, nasirang kabuhayan, Panginoong Yesus. Patuloy po kami na dumadalangin na nawa sa pagkakataong ito, Panginoong Yesus, ang pagkakaisa, ang pagdadamayan at pagtutulungan, Panginoong Yesus, ng mamamayang Pilipino ang maghari. At patuloy po na sa nakararanas, Panginoong Yesus, ng kabigatan sa bagyong ito, Panginoon. Lord, iparanas mo po, ipakita mo po ang kapangyarihan ng iyong mga kamay, mga Panginoon, na ano man yung nawala, ano man yung nasira, ay kaya mong palitan, Panginoong Yesus. Na kaya mo pong ibigay, ipagkaloob, Panginoong Yesus, ang lahat po ng kanilang pangangailangan. Na sa pangyayari pong ito, Panginoon, ikaw po nariyan, nakabantay at palaging nakaalalay. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Maaari na po tayong mga po lahat. Ayan po. So, ayan po. So, so, ngayong umaga po, ang ating pong tatalakayin ay eto po.
character that lasts. So, sama-sama po nating pagbulay-bulayan ngayong umaga kung ano ba yung kahalagahan ng karakter. Lalong-lalo po sa atin na mga lingkod ng Diyos. So, ang ating pong teksto ay makikita sa Romans 5:3-5. So, sabi po dito, sabi po dun sa Romans, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, sa Panginoon po ang papuri sa kanyang salita. Ayan po. So, ayan po. Una po muna, ano ba yung karakter? So, maaring meron na po kayong sariling definisyon or alam po natin kung ano yung kahulugan ng character itself. So, pero ito po yung sabi po dito sa ating pag-aaralan. Character is who you are when no one is watching. So, ito daw po yung character natin. Ito yung kung sino tayo nang tayo ay mag-isa lang. Wala yung kaibigan natin, wala yung kasama natin, wala yung pamilya natin, kundi ikaw at ang sarili mo lang at ang Panginoon. Kung ano ka daw po sa mga oras na yon, yun yung character na meron ka. And then, character is valued by God more than your comfort. So, mas pinapahalagahan po ng Panginoong Jesus yung ating character. So, compare sa ating comfort, didiscuss po natin mamaya kung bakit. And number 3 po, character develops over time, especially through trials. So, ayan po yung kung ano po yung character. So, tingnan po natin. Ayan po. Ngayon po ay talakayin po natin ano ba yung right way to develop a Christ-like character. So, sabi po dito, yan, suffering. Suffering produces perseverance. So, meron po akong ano dito sa suffering. Ano ba yung suffering? Hapunan ba yun? Hindi. Pagsubok na lang po. So, ako po, meron po akong sayings na talagang simula naman po nung maging Kristiyano ako hanggang lagi ko pong nababanggit sa ating pastor, sa mga kasama ko po sa primary, sa mga kaibigan ko po. Lagi ko pong sinasabi na ako po ay pinaglihi sa sama ng loob. Dahil talaga naman pong lahat na lang siguro ng sama ng loob ay nangyayari sa akin simula nang ako ay bata pa. So, from a broken family, lumaki ng malayo sa magulang, konti na lang yung pagkakaiba sa palaboy. So, ang naging tahanan ko po ay itong simbahan, itong ating church. Habang nung ako po ay hindi pa nag-aaral at wala pang sariling trabaho. Nung ako ay kabataan pa. So, dito po yun. So, lagi ko na lang po nasasabi, Lord, bakit po ba lagi na lang ako? Bakit po ba lagi na lang ako yung nahihirapan? Hindi pa nga natatapos yung isa, may susunod na agad, Lord. Sabi ko pa nga po, nagre-reklamo na ako sa Panginoon. Sa simbahan na nga ako nakatira, hindi na nga ako umaalis din eh. Tapos lahat na ng pwede kong gawin para sa'yo, ginagawa ko na. Pero bakit ako pa din? Bakit ako pa rin yung nahihirapan? Bakit ako pa rin yung nasasaktan? Lagi ko pong sinasabi yun, walang palya. So, puro po ako reklamo. Pero nung na-realize ko po yung katotohanan behind that mga suffering trials na nararanasan ko. Ngayon, kung busy po ako noon sa pagrereklamo sa Panginoon, ngayon, busy po ako sa paghihingi ng tawad. Kasi naintindihan ko po na hindi po lahat ng pasakit, pahirap sa ating buhay
ay tayo o ako ay pinaparusahan ng Diyos. So, maaring meron po sa inyo, may mga kaisipan na ngayon na kung bakit ako nahihirapan ng ganito. Siguro galit ang Diyos sa akin. Siguro kasi ginawa ko tong bagay na hindi maganda. Ginawa ko tong bagay na hindi okay, masama. Siguro pinaparusahan ako ng Diyos. So, linilinaw po natin ngayon na ang ating pong Panginoong Jesus ay hindi po dahil nahihirapan tayo ay pinaparusahan tayo ng Diyos. So, narealize ko po sa takbo ng buhay ko bilang Kristiyano na yung mga na-experience ko na yun ay naging dahilan kung ano ako ngayon. Yung karakter na meron ako ngayon dahil po yun sa mga naranasan ko noon. At maaaring gayon din po ang bawat isa sa inyo. Maaaring may nararanasan po kayo ngayon na sobrang bigat. Hindi nyo maintindihan bakit. Na talagang parang wala na kayong kakapitan. Gusto niyo nang bumigay, gusto niyo nang bumitaw. Na bakit nga ba? Sobrang hirap, sobrang sakit. Pero ang totoo po nun, ang pagdanas po natin sa mga bagay na nararanasan natin ngayon ay isang malaking oportunidad para tayo ay lumago sa Panginoon. Na yung pong mga pagsubok and trials na nararanasan po natin ay nagiging daan para po tayo ay maging malapit sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng maralim na relasyon sa Kanya. Kaya po, ini-enjoy po natin yung mga pagsubok na pinagdanan. Kaya kung meron kang pagsubok ngayon, sige, given, normal, pwede kang magreklamo, pwede kang mabigat lang kasi, mabigat naman talaga eh. Pwede kang mahirapan, yes, pwede. Pero po, ang isang bagay na pinaghirapan mo, pinagbaguran mo, pero wala kang natutunan, lugi ka po doon. Lugi po tayo doon. Kaya make sure na sa anumang pinagdadaanan mo ngayon, anumang hirap, pagsubok, dapat meron kang natutunan at dapat mas napalapit ka sa Diyos. So, ang given naman po na minsan iba yung naging ibig, parang nalalayo tayo, nagrereklamo tayo. Kasi, Lord, pinapahirapan mo ko, hindi pa. So, sabi mo, tingnan niyo po yung James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. You know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Pansinin niyo po yung unang, consider it pure joy. Sabi po dyan, sa lahat ng klase ng pagsubok, paghihirap, i-consider daw natin na pure joy. Masyadong matapang yung statement. Tama po ba? So, lahat daw ng uri ng pagsubok, paghihirap, consider natin pure joy. So, magko-question ka ngayon, no? Pero, proven naman po eh. Siguro po kung hindi mo kilala ang Kristo at wala kang Kristo sa buhay mo, pwede mong questionin, paano ko po gagawing kasiyasiya ang lahat ng bagay na mahirap, masakit, di maganda, hindi kaaya-aya sa akin. Pero dahil meron tayong Panginoon, meron tayong Kristo, na kasama natin at laging nandyan, ngayon maintindihan natin na yung paghihirap na nararanasan natin ngayon ay magdadala sa ating tagumpay sa isang araw ng pagkakataon sa buhay mo. So, ang Panginoon po natin ay hindi siya yung laging galit na Diyos. Hindi siya yung laging punishable God. Pero don't take me wrong po. Si Lord po, masagana magpala, pero pag nagkamali ka at talagang nagkakamali ka sa Panginoon, masagana din siya magparusa. Pero lahat ba ng nararanasan natin, huwag niyo pong isipin na kayo ay pinaparusahan ng Diyos, kundi kayo po ay pinatatatag, pinatitibay ng ating Panginoong Yesus. So, lahat po ng mga nararanasan nyo ngayon, mindset lang po, ano ba yung gustong mangyari ng Lord sa akin? At kada nakukuha po natin yung kahulugan ng mensahe ng Diyos, nade-develop po yung character natin. And then po, yan. Pangalawa naman po, perseverance develops character. So, ito yung nag-i-enjoy na So, sabi po dyan, naka-close in
open and close parenthesis na See the Life of Joseph. So kung pamilyar po kayo doon sa buhay ni Joseph, so ikwento ko na lang po. Kahit alam niyo na po, ikukwento ko pa rin. So, siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, inuhulog muna sa balon, tapos ibinenta sa Ehipto. Tapos naging tauhan ni Potiphar, tinukso ng asawa ni Potiphar, nakulong sa kasalanang hindi naman niya ginawa. So, kung papansin niyo po, sobrang hirap, sobrang salimuot nung naranasan niya. Yan po. Wala naman siyang ginagawang masama, wala naman siyang ginagawang hindi maganda, pero yung na-earn niya ay siya ay nahihirapan. Sige, inuhulog ka sa balon na walang laman. Sige nga, may kaya po ba yung akit po dun sa bubong tapos tatalon po na walang laman? O, dito na lang po, matigas po kayo simento eh. Dito na lang kaya sa gilid. Lupa po yung babagsakan. Masakit po, no? So, masasaktan tayo pag tayo ay... So, nasaktan si Joseph doon. Tapos, ibinenta pa siya. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga kapatid. So, ang sakit po sa damdamin nun. And then, nung nasa Ehipto na siya, ginawa naman niya yung pagiging isang mabuting katiwala o tauhan. Pero, nagbayad pa rin siya sa isang kasalanan na hindi niya nagawa dahil pinagbintangan siya na ginagawa niya ng masama yung asawa ng Potiphar. Pero alam naman po natin yung istorya, yung story kung ano po yung ending. So, si Joseph yung naging pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto, pangalawa sa Parao. And nagkita ulit sila ng mga kapatid niya, di ba? Normal naman, may konting tampo nung una, medyo may pakulo pa si Joseph. Yung sa kapatid niya, kay Benjamin. Tapos hanggang sa nireveal niya yung sarili niya sa kanyang mga kapatid. At ito yung pinakamaganda sa sinabi niya, sa story ni Joseph. Hindi kayo ang nagdala sa kung saan ako ngayon. Dinala ako ng Panginoong Hesus sa lugaring ito at para sa maraming maliligtas dahil nilagay ako dito ng Panginoon. So, in-enjoy niya. Sa pagkakabasa ko dun sa sitwasyon niya, hindi ko naman nabasa na nagreklamo siya. Hindi ko naman nabasa na nagtanong siya. Hindi ko naman nabasa na ayaw na niyang sumunod sa Diyos. Kundi, patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon, in-enjoy niya yung hirap, yung mga bintang sa kanya na hindi naman totoo, nag-persevere siya, kaya na-develop yung character niya. So, from sa balon hanggang sa palasyo. From pit to palace. Parang ganun. Tapos, na-develop yung, along the way, doon na-develop yung character ni Joseph. Kung bakit siya nakapag-lead ng maayos, paano siya paano niya pinamumunuan yung yung mga tao sa Ehipto, paano niya na-manage yung mga resources na meron siya, na-develop yon kasi sa mga pinagdaanan niya. Kaya, siguro, kung meron man kayong pinagdadaanan ngayon, meron man nangyayari sa inyo na para bang hindi niyo maintindihan, baka po, meron pong gustong itama at ayusin ng Diyos sa buhay po ninyo. Ang tanong lang po lagi niyan, syempre, paano mo maintindihan? Paano mo maunawaan? Pag malapit ka sa Diyos. And then po, character builds unshakable hope in God. So, pag daw po yung character natin ay nakatuon at nakadepende sa Panginoong Hesusukristo mismo, mangyari na ang mangyari. Maranasan na ang kahit anong maranasan. Bigat na kang bigat, hanggang pwede ngang patay kung patay. Pero hindi. Titiklop, mauuga ang pananampalataya mo sa Panginoon. Yung hope po, unshakable hope, ito po ay nagpe-pertain sa ating pananampalataya. So, kahit anong mangyari, kahit anong maranasan,
tayo po ay hindi matitinag sa ating paniniwala, pananampalataya sa salita ng ating Panginoong Yesus. So kaya po, yung character natin, pag tamang nabuo sa ating character po, magkakaroon tayo ng unshakable hope o yung faith natin ay magiging sobrang tatag, sobrang tibay sa Panginoon. And then po, bakit ba mahalaga yung character? Why character matters? So, kayo po ba? Pinapahalagahan niyo po ba yung character na meron kayo? Or meaning to say, yung pagkatao mo? Siyempre naman po, oo. So, ang una po natin, character is strengthen our testimony. Testimony, bakit kaya? So, sa akin pong trabaho, bago po ako matanggap sa Accenture po ako nagtatrabaho ngayon, 5 years po ako nag-work na HR. Kahit po ako ay accounting graduate, nasa 40 ko po yung accounting, so dapat finance po yung hawak ko. Kaya lang, ibinigay din po sa akin yung position ng HR. So dahil hindi ko po alam yung kalakaran, takbo ng paano maging HR. So, kailangan ko maghanap ng mga grupo na pwede kong salihan sa Facebook, sa mga social media. So, nag-join ako dun sa mga HR group. So, dun ko titingnan ano yung mga qualities, paano mag-interview, ano yung mga qualification para tanggapin yung isang employee. And, may isang malungkot po akong bagay na na-discover na mostly po ng mga HR, nagdadalawang isip sila na mag-hire ng Christian. So, as Christian, as mananampalataya ng Panginoon, bakit? So, makikita mo doon, yung mga group na inyo doon, hesitant sila mag-hire ng mga Christians. Sabi ko, bakit? Tayong mga Kristiyano, tayo yung nakakilala sa Panginoon, may relasyon tayo sa ating Panginoon, tayo yung pinanghahawakan natin yung katotohanan. Pero bakit? And then, syempre po, nag-ano ko, forum, bakit kaya ganito? So, ang mga Christian daw po, ay may sariling schedule. Pag daw po may gawain sa simbahan, nag-a-absent. So, linawin ko lang po, hindi ko po dinidisregard yung gawain po sa simbahan. Hindi po yan. Kaya lang po, kung nagbabasa po kayo ng Roma, basahin niyo yung kabuuan Sabi po ng Panginoon, ginrant niya yung every authority na magpailalim po tayo doon. So, mag-submit tayo sa authority. And pag ikaw ay involved sa isang organization, sa isang entity or sa isang kumpanya, nakabound ka doon sa authority nila over sa'yo. So, pwede naman po, magpaalam ka ahead of time. Tama po. May process naman po. Magpaalam ka ahead of time na meron pong ganyan. At kung papayagan ka, thank you. Kung hindi, you need to abide the rules pa rin. So, sabi ko, oo nga. No. Hindi po, inuulit ko po. Baka po misinterpret niyo ako. Hindi ka po sinasabi na yung gawain sa simbahan ay hindi natin napahalagan. Dahil nga po, pinapahalagan natin. Kaya lang po may tamang proseso. At dahil po tayo ay Christian, dala-dala natin yung pangalan ng Panginoong Yesus sa ating mga katauhan. So, hindi lang ikaw yung... Ako nga, hindi nga... Sabi ko, nag-a-abide naman ako dun sa rules and regulation Tapos nung nabasa ko yun, sa pool ako, hindi ko naman to ginagawa pa. Pero dahil nananampalataya ako sa Panginoon at ako ay isang Kristiyano. So, tayo po ay nasa katotohanan, so dapat ang karakter din po natin, tayo yung unang dapat marunong sumunod at mag-abay sa rules and regulation. At hindi lang po ikaw o ako, kundi lahat po Ayun, nanahimik po kayo din, nakaupo, nakikinig. Nadamay pa po kayo, no?
Ganun din po yung pakaramdam ko nun. So, pare-pare lang po, hati-hati po tayo. So, bigay pa po tayo ako ng mga ibang example. So, mga magulang, ayan, may mga nanay at tatay dito. Kamusta po ang inyong mga anak sa inyong tahanan? Kayo po ba ay nagiging pastor, preach ng preach? Ngawit na yung bibig copy preach, hindi pa sumusunod yung anak. Totoo po ba yan? So, Kristiyano po tayo, may mga anak tayo. Mga magulang po muna yung kausap natin. So, naasahan po ba yung inyong mga anak naglilinis ng kanilang kwarto, ng kanilang tahanan? Naghuhugas po ba sila ng kanilang pinagkainan? Nagtitiklop po ba sila ng sarili nilang mga damit? O nagpipreach po kayo lagi-lagi? No. Pagandahin lang po natin. Sermon po, di ba? Pag sermon na gano'n, medyo, preach na lang po. Nagiging preacher po ba kayo? Umaga, tanghali ka ng... So, mga kabataan, mga anak nandito, kiniklaim natin na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay mga Kristiyano. So, dapat, ang unang-unang kakikitaan ng Christ-likeness character ay tayo. So, mga anak, may pag-asa pa. Okay, mag-alala. Ito po ay reminder lang. Hindi ko po kayo, ano bang tawag doon? Hindi po ako nagpapatama. Turo po yan ang salita ng Diyos. Balik naman po tayo. Mga magulang naman po. Mga anak, ang itinuturo po ba ng inyong mga magulang ay nakikita niyo sa kanila? Ano mo, sinabi niyang dapat hindi ka ganito. Nakikita niyo po ba? So sa pagtuturo po, isa lang po ang requirements niyan. Kung ano yung sinasabi mo at tinuturo mo, dapat unang-una makikita sa'yo. At hindi mo kayang ibigay ang bagay na wala naman sa'yo. So, character po yun. Tapos ito po, sabihin ko po ito ng may pag-ibig. Sino po may utang? Taas kamay. Hindi ko na po pwede taas yung isa. Mababaligtad na po ako eh. So, pareho po ba tayo na... Okay po. Dito po, isa sa mga kadalasan na laging tayong naataking mga Kristiyano. Tayo po ay umutang sa pangako na tayo ay magbabayad. Yan. Meron nga po akong napanood dun sa Reels eh. Laking lalaki, macho eh. Hinahanap niya yung pinagkakautangan niya. So, lahat ng tambayan, pinuntahan niya na, hindi niya makita. Nasa bahay pala, tutulog. So, kinakalampag niya yung gate, sinisipa niya, tinatawag niya yung ano. Tapos akala nung pinagkakautangan, aawayin siya. Hindi, kanina pa kita hinahanap kasi bayad na ako eh. Yung mga tipong ganun po ba? Hindi ako mapalagay eh. Bayad na ako sa iyo eh. Saan ka ba nagpupunta? Ba't nagtatago ka sa akin? Ang galing ko eh, no? Nagalit pa yung... Pero sana, totoo. Sana po, totoo, no? Kaya lang po, dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay nangako. Ito po ay isang bagay na hindi na, maliit na bagay lang kasi kung wala naman sa'yo, hindi ka naman talaga, kung di mo naman ito ginagawa, di ka naman matatamaan eh. Kaya lang po, pag sinabi po ang Christian, hindi isang tao eh, pangkalahatan. Kanina nga, nananahimik po kayo, tinamaan kayo, di ba? O ngayon, nananahimik na naman kayo, nandamay pa tayo. Character, testimony. Ito po isang tayo po ang mga nasa Panginoon na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Tama po? Tayo po, pero yung mga taong wala pa po sa Panginoon, alam niyo po ba kung sino ang Biblia nila? Tayo po. Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mamuhay, kung sino tayo araw-araw bilang tao na alam nilang Kristiyano tayo, ay binabasa nila ang Biblia sa pamamagitan ng buhay natin.
Kaya, ang isang magandang karakter na nabubuo sa isang Kristiyano ay laging makikita sa testimony ng buhay niya. So, ayan, lagi po natin narinig, salamat po sa Panginoon, tinataas ko po ang Panginoon, pinagaling niya ako. Tama naman po yun. Karapat-dapat naman po yun. Pero wala pa po narinig, Lord, salamat po. Dati nagmumura ako, ngayon hindi na dahil sa iyo. Yung ganong testimony ba? Yung tinataas mo ang Panginoon kasi yung bagay na hindi maganda sa iyo, nawala sa tulong ng Panginoon. Karakter, isang nagpapatotoo dyan, testimony. So, sino ka ba pagka ikaw ay nasa... Ano kayong pagkakakilala ng kapitbahay mo sa'yo? Ano kayong pagkakakilala ng katrabaho mo sa'yo? Ayan po yung sabi sa 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. So, paano po ba natin malalaman kung paano namuhay ang Panginoong Hesus nung siya ay nandito sa lupa, nagkatawang tao? So, ang lahat po ng istorya or listahan, talaan ng mga ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay nandito sa sanlibutan ito, ay makikita po natin sa 4 Gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Yan po ang mga libro na yan. Ang lahat po ng laman niyaan ay patungkol lahat sa pamumuhay ni Kristo. Paano siya nagministeryo, paano siya naging anak, paano siya naging kaibigan. So, baka kaya po mahirap hakbangan yung Christ-like character. Baka, kasi hindi mo naman kilala ng malalim yung Kristo na ginagaya mo. And then, number 2 po, character shows our fruit. So, Matthew 7:16, by their fruit, you will recognize them. Opo. So, siguro po, understanding po natin sa fruit na sinasabi ko po ngayon ay yung ako, dapat meron akong disciple. Meron akong inaalagaan, meron akong sinasagop. Yes po, pero isa lang po yun. Pag po sinabing fruit, marami pong area ng buhay ang kasama dyan. Halimbawa, yung fruit ng attitude mo o character itself, marami bang naatak sa'yo, marami bang natutuwang tao sa'yo. Fruit po yun. And then, paano ka makilala ng community mo? Ikaw ay matulungin, hindi ka magagalitin, nag-a-abide ka sa rules and regulation. Fruit po yun. So, yung pong pagkakaroon ng disciple is one lang. One lang po yun. At marami pa. So, dapat in your career, bilang isang Kristiyano, dahil tinataas mo yung pangalan ng Panginoong Hesus, dapat fruitful ka dun sa career mo, sa pag-aaral mo. So, paano po kaya Eman? Hindi naman po ako matalino. Kung masipag ka naman, basta po ginagawa mo, isinasa puso mo. Yung mga ginagawa mo, it's your fruit. At ipapakita po nun yung character mo. So, sa lahat po ng ginagawa natin, lalo po at tayo ay Kristiyano, palagi po yung merong nakatingin. Palagi pong merong kaya po di ba kanina sabi yung karakter, ito daw yung kung sino tayo pag tayo ay mag-isa na lamang. Pero kung mong tandaan, may kasama ko o wala, may nakatingin sa'yo. Hindi lang si Lord. Meron pa rin mga tao magno-notice sa lahat ng mga ginagawa mo. And para ma-build up mo yung karakter mo, dapat fruitful ka. And then, eto po. Character signifies Christ-likeness. Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Yung parang habang tumatagal po,
ay na-adapt natin yung karakter ng Diyos. May naitanong niyo na po ba minsan sa sarili niyo o kakilala niyo, nakikita mo na ba si Kristo sa buhay ko? Eh hindi ka pa pinapako eh. Hindi ka pa si Kristo. Hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Nakikita mo na ba ang Diyos sa buhay ko? Ibig sabihin, di ba po sabi, tayo ay mga bagong nilalang na ang luma nating pagkatao ay wala na at ang bagong pagkatao natin ay dumating na. At ang bagong pagkatao na yon ay si Kristo na ang namumuhay sa atin at hindi na tayo. Pero may nakapagsabi na po ba sa inyo, nakikita mo na ba si Kristo sa buhay ko? Naitanong niyo na po ba yun sa katabi niyo? Try niyo nga pong tanungin, wag na lang po kayo magulat, baka humindi. Hindi, joke lang po, nagpapatawa lang ako. Yun naman po yung patuloy din pong itinuturo sa atin. Dapat ang laging makikita sa atin, sa ating buhay, ay yung buhay ni Kristo. Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin. So, habang tumatagal, sino ba po dito yung na? Ito pa yung So, nagsimula po akong umattend sa Word of Life. Press B pa nung 2006. Nandun pa sa kabila. Tapos 2009 po, dito nag-start hanggang ngayong taon. And then, si Ate Jolly. Nag-segop po kami kila Ate Jolly nung Thursday eh. So, kinausap ko po yung mga segop ko. Sabi ko sa kanila, mga kuya, nakukulangan ba kayo sa salita ng Diyos? O kinukulang ba kayo sa salita ng Diyos? So, matagal silang sumagot. Hindi naman daw. Kasi umatin daw sila ng service 1, 2, 3. So, first, second, third. Okay. Nagmi-midweek daw sila. Okay. Pagtapos ng 1, 2, 3 service kay Eman, may segop pa tayo. So, aba, unlimited pala yun, no? Eat all you can, ika nga. Tapos po, pagka, nagde-devotion pa po kami. Uy, mabasa ulit ang salita ng Diyos. Tapos po, pag nagde-devotion, nagbabasa din po kami ng Bible. Nanonood pa po kami ng Reels. Nanonood pa po kami ng iba't ibang preaching nila Pastor Stephen Pado, iba't ibang pastor sa internet. So, sumatotal, hindi kayo nagkukulang sa salita ng Diyos. Yes po, hindi po. Tapos, hindi rin kompleto daw yung devotion. Si 10-10. Si 10-10, kompleto daw yung devotion niya. Straight daw, di nagmimintes. Siyempre po, tuwang-tuwa ako nun. Siyempre, segop ko po yun eh. Siyempre, nakaka-proud po yun eh. Tapos, tingin din po ako sa sarili ko, napakadami ko nang napakinggan ng iba't ibang uri ng preaching, iba't ibang uri ng preacher. Pero alam niyo po yung kulang? Wala pong application. Ang dami na natin napakinggan na turo na ganito, paano maging ganito, paano maging ganon. Ito yung ginawa ni Kristo. Pero hindi in-apply. Walang application. Kaya, bakit kaya ang hirap lakaran ng Christ-likeness eh? No? Bakit kaya hindi makuha yung Christ-likeness? Baka ito pa yung kulang. Baka nakikinig lang po tayo at nagbabasa ng salita ng Diyos, pero wala pong application. So sa mga narinig niyo po, tingin niyo po, ilan na yung na-apply niyo? Sa 10, 11 po ang hindi. Ay, sobra pala. Mahina pa ako sa math. Sabi ko sa kanila, oo nga, no? Ni parang kahit hindi kayo, baka gayahin niyo po kahit pala hindi kayo mag-devotion, may word of God na darating sa inyo. Hindi ka po in-excuse na kasi nag-online kayo, nagbabasa kayo na wala po kayong choice eh. Dahil tayo po ay Kristyano, ibabato at ibabato, ibibigay at ibibigay ng Panginoong Yesus yung salita niya. Pero ang tanong, ginagawa po ba natin? Ina-apply po ba natin? O baka po medyo choosy po kayo. Paano po ba yung choosy? Medyo masakit tong salita na to.
asan kaya si brother? Sa kanya to eh. Sa kaya yung kapatid ko na yun. Eh, tama-tama siya yung pinag-uusapan eh. Pero pagka maganda, amen, amen, amen. Angkin na angkin. Pagka maganda yung mensahe ng Panginoong Hesus at kanyang-kanya, parang hindi mo to pwedeng makuha, akin lang to. Pero hindi po ganun ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay para sa lahat. At kung meron pong masakit kang mapakinggan ngayon, huwag mo nang hanapin yung, talaga si brother wala eh. Talagang para sa kanya to eh. Hindi po. Para sa iyo muna, bago maging para sa iba. Kaya po kung kayo ay namimili ng salita ng Diyos na papakinggan, may character problem po tayo pag ganun. Dahil ang salita po ng Panginoon ay para sa lahat, hindi po para sa isang tao lang na patutukuyan. Ito po ay ginagamit sa pagtutuwid, sa pagtatama, sa correction, pag-i-encourage. Lahat po. Double-edged sword nga po. Sorry po, nawawala. Gutom na po siguro ako. Nagsopas naman ako. Espadang magkabila ay talim na lang po. Para hindi po, Kaya po, tatagos kahit sa buto yung salita ng Panginoon. So, yung pong The Great Commission, palagi ko pong naririnig yan kay Pastor sa mga tumatayo dito. Yung Matthew 28:19-20, to win souls and make disciples. Tapos, maraming nagtatanong, ang hirap naman. Talaga naman po. Talaga po mahirap. Sasabihin ko po sa inyo, hindi ko sasabihin hindi. Kailan po ang isang armas, sandata, at kakayahan na meron po tayo magagamit para doon? Yung salita ng Diyos at yung Christ-likeness, character. Application po ng Word of God, ang pinakamahalaga at ang pinaka-importanting ginagawa dapat ng isang Kristiyan. Kaya po ako ngayon, ewan ko po, ako ngayon, pagka sinabi pong Christian, hindi na ako masyado ay Christian to. Hindi na po masyadong sa akin yun. Ang ko naman, Christ-like. Christ-like tong tao na to. Kasi nakikita ko si Kristo sa buhay niya. Andiyan na yung asawa ko kanina. Tinanong ko siya nakikita mo na ba si Kristo sa buhay ko? Paggabi daw. Pagtulog daw kasi ang lakas kong humilik. Panay daw ang preaching ko paggabi. Sabi ko, dun lang. May pagbabago at hindi po natin iniisang tabi, binabaliwala yung mga pagbabagong mayroon na pong nangyayari sa atin. Salamat po sa Panginoong Hesus sa pagbabagong yun na ginawa po sa ating buhay. Sobrang thank you po doon. Pero marami pa. At yun po, di ba for hearing and hearing the Word of God, dapat din po meron tayong hindi lang nakikinig, doing and doing din po. So, lagi po nating nasahin sa amin. Yung parang pong lang, pwede naman po yung umattend ka lang ng church. Ilang taon na yung church natin? 14? Going to 15? Tapos, yung service na yun, wala kang namintes doon. Nakikinig ka lagi. Tama naman, nandito ka lagi sa simbahan Sabi nga po ni Pastor Stephen Prado, minsan daw po, sa buhay ng isang Kristiyano, akala niya ay sobrang laguna niya. Kasi wala po siyang mintis sa pag-attend sa church service. Wala po siyang mintis sa pag-attend sa mga activity ng church. Makikita mo pag-ignite, pag-service, midweek service, funeral service, nakikita mo rin doon. Ni lahat na, wala po talagang pinakawalan. At sa pag-aakalang ganon, siya ay malago na. Pero sabi po niya, madahon ka lang kaya kapatid. Punong-puno ka ng dahon. Kasi yung fruit, hindi gagana pag hindi mo ina-apply yung salita ng Diyos sa buhay mo.
Pag hindi mo binibigyan ng importansya yung application ng Word of God sa buhay mo, ikaw ay punong-puno ng dahon at walang bunga. So, Christ-likeness. Mahirap po yan. Pag tayo lang ang gagawa, sure po ako dyan. Kasi naranasan ko na po sa sarili ko eh. Pilit kong ginagawa, pinipilit kong magpakabuting tao sa sarili kong lakas. Pero, sumasablay po eh. Kung paano si Lord sumunod nung siya nandito sa sanlibutan ito. Christ-like. Kasi Christ-likeness mo kung paano nabuhay ang Diyos eh. Paano mo matetesting nun? Traffic, gabi, naka-red. Wala namang polis, wala namang nakabantay. Sige, go lang. Wala namang nakakita eh. Bawal magtapon ng basura. Maliit lang naman. Binilot, pinitik. Maliit lang naman eh. Hindi naman makaka-perwisyo sa iba. Simpleng patakaran, simpleng batas. Nineglect. Pero Kristiyano ka. Kristiyano tayo. Karakter po yun. Dapat po, lagi nating ina-apply yung character. Christ-like, yun na po yung pinakamataas na Tama po ba? Pwede naman po kayong mag-disagree. Pwede naman po kayong kumontra. Na baka po kasi yun lang talaga yung kulang eh. Kasi lahat ng training, pinrovide na ng church. Ayan po lahat na ng training, pinrovide na ng church. Kaya po meron tayong process, encounter, tapos yung SOL, 1, 2, 3. Ibinigay na po ng lahat ng church kung paano gampanan yung mission ng isang Kristiyano. Kaya lang hindi pa rin po lumalago, hindi pa rin po nagbubunga. Baka po kasi yung application ng Word of God, hindi natin ginagawa. So, i-apply po natin yung salita ng Panginoong Yesus sa buhay natin. At tandaan niyo po, mahirap gawin kung ikaw lang mag-isa. Hindi mo kayang i-apply ang salita ng Diyos kung gagawin mo lang po yan sa sarili mo. Kailangan po natin lagi ang tulong ng Panginoon. Kailangan po natin lagi ang tulong ng Banal na Espiritu. Kaya kung bakit hindi, tingin mo, parang tagal ko ng Kristiyano Parang ang tanda ko na sa simbahan. Tapos, natapos ko na yung mga kagaya ko, nakatapos na ng SOL. Natapos na yung training. Pero tingin mo hanggang ngayon, di ka pa rin, parang wala pa rin nangyayari. Siguro ito yung check mo sa sarili mo. Na-apply ba sa buhay ko yung salita ng Diyos? Na-adapt ko ba yung Christ-likeness? Ito pa po. Baka po may isa pang problema. Baka pag po ang pagkilala natin sa Panginoong Yesus ay ating Panginoon lamang at tagapagligtas. Period. Hindi po natin magagawa yung Christ-likeness. Kasi hindi naman po natapos lang sa pagliligtas ng Panginoong Yesus at pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, yung pagka-Diyos niya sa atin siguro po, paano mo nga naman gagayahin yung isang bagay o isang tao na hindi mo kilala? Ang tanong po ngayon, kilala niyo po ba ng talagang lubos-lubusan ng ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo po ba kung paano talaga siya namuhay? Kung paano siya nag-reach out sa kanyang kapwa? Ano yung hindi ka tanggap sa Panginoon? Ano yung mga ayaw niya? Ano yung mga gustong-gusto niya? Ano yung lifestyle na meron siya? Diba? Kanina sabi ko po, hindi mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. Hindi mo rin naman kayang ngayahin ang isang bagay na hindi mo alam. Tama po ba?
So, paano pa natin malalaman at makikilala ang ating Panginoon? Andun po sa Bible. At hindi lang po basta nakasulat yun, kasi talaga pong lahat ng doon ginawa niya. Pinatotohanan niya. Siya yung nag-iisang example na and then, next po natin. Ito po. So, yung 1, 2, 3 po, more on biblical yung ginawa po natin na points. Ngayon po, pasok po tayo sa practical. Practical, personal na buhay. Talent may bring success, but character keeps you there. So, hindi ko na po nalagay yung 1 Timothy 3. Basahin niyo na lang po sa inyong... So, marami na po ba kayong kilalang personalidad dati? Pwedeng artista, mga atleta, or pwedeng kayo din po, may kilala ba kayong tao na talagang sobra namang galing, sobrang talented, yung skills niya talagang wala kang tulak kabigin. Nang from zero, from scratch, hanggang sa nadating na yung rurok ng tagumpay. Yung pinaka peak ng success na kuha niya. So, meron po kayong lang ganun, mga atleta, artista, o tao, na talagang sobrang galing. Wala kang, talagang mapapasana all ka na lang. Na kung ano yung meron siya, masasabi mong sana meron ka rin. Pero, kahit sobrang grabe na ng achievement na nagawa mo, sobrang success na meron ka, kayang-kaya po yung sirain ng isang bagay. Pag nasira ang karakter mo, bagsak po lahat yan. Yung, kagaya, di ba? Sa madaling sabi, yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Na dahil sa kanyang galing, nakalimutan niya na dapat humble lang tayo. Dapat mapagpakumbaba lang tayo. Dahil lahat ng meron ako, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Meron yung mga sobrang galing tumugtog, sobrang galing kumanta. As in talagang wow ka na lang pag narinig mo sila. Pero pag nakitaan ka ng isang masamang karakter, bagsak ka eh. Para nga po social media, madaling sumira ng karakter eh. Kilala niyo po ba si Diwata Pares? Di ba po? Sikat na sikat, pinipilahan, pinag-aagawan, dahil lang sa isang simpleng statement. Birthday mo, lilipas din yan. Dahil lang sa ganyan statement, hanggang ngayon, wala na, nilangaw na. Pero ano po yun mula sa isang palaboy, nakulong, tapos naging matagumpay sa negosyo, nakilala sa social media, naging sikat. Hindi. Pangit kasi yung ina-idol no? So, hinahangaan ng maraming tao. Pero dahil nagkaroon ng conflict sa karakter, bagsak. So kahit gaano pa katindi ng achievement at tagumpay ang makuha mo sa buhay mo, pag kinalimutan mong alagaan yung karakter na meron ka, yan ang magiging malaking panghila sa iyo pababa. Na hindi yung pinanghahawakan mo ngayon dahil nasa great success ka na, dapat kung ikaw yung nandun sa great success, dapat ikaw yung may mas magandang karakter. At pag nasira ka dun sa karakter na yun, boom, wasak. Karakter po yan, pero lalo pa sa mga Christian, di ba? Tas po, how to build a godly character. Ayan po. Hindi ko na po sinulat yung mga verses, so 4 points lang po yan.
stay in God words. So, I believe lahat po tayo dito ay naka-stay na sa God's Word. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo kinukulang sa salita ng Diyos. Ang kulang na lang po sa atin ay application. So, kahit ngayon nakikinig ka lang ng radyo lalo kung hindi mawawala lagi yung Word of God. Tapos, walk by the Spirit. So, walk by the Spirit po, ito yung fruit of the Holy Spirit. Sabi ko nga po kanina, hindi natin kaya ng tayo lang. So, kailangan po natin ng guidance at tulong po ng Panginoon at ng Banal na Espiritu. Be accountable. Maging responsable ka. Tapos, embrace discipline. So, yung disiplina po masakit. Masakit. So, sino po bang mga napalo na dito ng kanilang mga magulang? So, yung mga magulang po namang namamalo, napalo din po sila dati. Sa akin po, pampalo nung tatay ko nung buhay pa. Alam niyo po ba yung Chinese bamboo? Yung manipis. Tapos, pagka tuyo na, kahit anong baliin mo, hindi basta-basta mabali. Ay, pag pinalo po yun sa binti ko, pak! Tapos pipitik. Ganun po yun, nagbabibrate po yun Tapos guguhit, mapulang mapula, tsaka mahapdi. Naranasan na po ba yun? Tapos, sinturon, yan. Hindi po kinaya ng belt, kaya yung bakal na po yung pinapamalo para hindi kasi nadidisiplina So, yung walis ting-ting. Pag walis ting-ting lang po, medyo kaya-kaya pa Pero yung walis ting-ting po na may tangkay, yung may ganon. Pag di po kasi nakukuha ng walis ting-ting, tangkay po yung napalo Pero, disiplina, kailangan po yan Sa mga magulang po ngayon, dinidisiplina ninyong inyong mga anak kasi alam ninyo na ito yung makakabuti sa kanila pag sila ay matanda na. At yung mga anak naman, yan ay magiging silbing turo sa inyo na pwede nyo rin gamitin pag kayo naman yung magdidisiplina. So, hindi ko na po sinulat yung mga verses, basahin nyo na lang po sa bahay. So, and then, dito po tayo magtatapos. Diba? Pag sinabi po natin na build natin yung Christ-like character, dapat po yung fruit of the Holy Spirit ay nakikita din po sa atin. So, fruit po hindi fruits. So, ibig sabihin po, dapat po diyan sa mga nakalagay na yan, sa siyam na yan, dapat po walang naiiwan. Hindi mo pwedeng sabihin may love, joy, peace ka, pero wala yung pangatlong sumunod. O kahit isa lang po ang mawala dyan, hindi pa rin po makukuha yung kabuuan ng fruit of the Holy Spirit. Sabi nga po din, these are not personality traits, but spiritual evidence of Christ is in you. Dapat daw po, yung nagpapatunay na si Christ ay nasa atin. So, lagi po natin kiniklaim yan. And dapat naman po natin i-claim. Kasi tayo po ay anak ng Panginoon at tayo po ay namumuhay sa atin. So, dapat Christ is in us. Kiniklaim po natin. At kung kiniklaim po natin yan, so hindi po pwedeng mawala yung love, joy, peace, goodness, faithfulness, gentleness, patience, kindness, and self-control. The fruit of the Holy Spirit. So kung nasa atin ang Panginoong Yesus, dapat nasa atin yan. At kung kaya nating kompletuhin yung siyam na yan, Christ-like character ay nasa atin. At ito po ang ating last slide. May kukontra po ba? Jesus, the perfect example. Example na, perfect pa no? Yan, Jesus displayed perfect humility, holiness, and obedience.
He is our model for building true character. You know, ito pinakamatindi, Hebrews 4:15. Tempted in all ways, yet without sin. Lahat na ng uri ng pangtutukso, temptation, trials ay naranasan niya. Pero hindi siya nagkasala. Kaya isa pong patunay na yung hindi natin makakayang gawin ay kayang-kayang gawin ng ating Panginoong Yesus. Kaya, di ba, hindi natin kayang i-apply ang lahat ng ating mga pakinggan kung sa sarili lang natin. Pero kung kasama po natin ang Diyos, kasama po natin ang Panginoong Yesus, may apply po natin yon sa ating buhay. So, Christ-like character that will last, makukuha lang po natin yon sa Panginoon po. Magagawa natin yun sa buhay natin sa tulong din po ng Panginoong Yesus at ng banal na Espiritu. Ayan po. To God be all the glory po. So, pray po tayo ulit. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mayamang biyaya, sa inyong makapangyarihang mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan sa umagang ito, Panginoong Yesus. Lord, tunay nga, kiniklaim namin, Panginoong Yesus, na kung kami sa aming mga sarili lamang, Panginoong Yesus, ang gagawa ng lahat ng bagay ng ito po ay hindi namin kaya, Panginoon. Subalit nariyan ka, Panginoon, at ang banal na Espiritu. Kaya, Lord, magagawa po namin ito sa tulong at pangunguna ninyo, Panginoon. At patuloy naming dalangin, Panginoong Yesus, tulungan niyo po kami sa application po ng inyong mga salita. Lord, itinataas ka namin. Sa iyo po ang lahat ng papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Good morning po. Kamusta po? Dami pong nangyari in the past days, no? Parang 2 araw, 3 araw lang. Ang dami nangyari sa Pilipinas. Dala ng bagyong Krising and plus yung habagat. Pero we're hoping and praying na makalis na siya mas maaga, no? Kasi medyo, iba binabaha na. Pero sanay naman tayo bilang mga Pilipino. Since geographically speaking, yung area natin, yung kinalalagyan ng ating bansa is talagang prone talaga sa mga natural phenomenon like itong typhoon. Pero thanks God, we Filipinos are built resilient. Iba yung resiliency level na binigay sa atin ni Lord. Bagyo, no? Sa buhay, meron tayong tinatawag na parang mga storms of life. Yun yung financial struggles, yun yung mga karaniwan. Sickness, emotional battles, and etc. And in moments like this, we, na mga naniniwala kay Kristo, dito nare-reveal yung pagiging Christ-like natin as what mentioned kanina ni Kuya Emma, no? Sa book ng 1 Kings or Unang Hari, may story doon about sa isang balo na taga Zarephath. Serapat ata sa Tagalog. Ang settings ng story nun, may famine or tagutom. Pero inutusan si Elijah na pumunta dun sa lugar na yon at may magpapakain daw sa kanya. Imagine, no? Famine, tapos may magpapakain. Parang talagang hindi magmamatch. Yung balo, meron lamang kaunting harina. Yung lalagyan niya, may kaunting harina, tapos yung langis niya, may ilang patak na langis, sabi doon sa talata, no? And we all know yung story. Nagbigay ng tinapay, yung babaeng balo na to. At yung lalagyan niya ng harina ay hindi na naubusan, at yung lalagyan ng langis ay hindi na natuyo. Isa pang kwento dun sa 2 Corinthians naman, yung churches ng Macedonia. Ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, eto Tagalog, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Imagine, no? Matinding kahirapan, pero at the end, ang sabi, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad
sa pagbibigay. To give when it's hard is to give like Christ. So isa siguro sa pwede ko idagdag dun sa kay Kuya Eman, yung being Christ-like is nandun yung generosity. Kasi ito rin yung example na binigay niya, di ba? That He gave His only begotten Son. Sabi sa Hebrews 13 verse 16, "Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." Yung storms of life will come. It's inevitable. Talagang mangyayari yun. But our Lord still encourages us to give with a cheerful heart, and this pleases our God. Like nung mga stories na nabanggit ko. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y napakabuti magpakailanman. Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat sa mga biyayang aming natatanggap, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga sukdulang biyaya na lagi mong binibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng panahon ay Ikaw ay aming Diyos, Panginoon. Ika'y matibay naming sandigan sa lahat ng panahon, Panginoon. In every storms of our life, lagi ka nandyan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. At Panginoon, sa pagkakataong ito, sa opportunity na ito na kami makakapag-give back sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. At Panginoon, we entrust to you everything. I know, Lord, that you are in control of everything sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, Panginoon. At Panginoon, salamat dahil ito yung nagsusustain sa aming physical na pangakataon, sa aming buhay dito sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, nawa sa aming pagbibigay, sa aming giving back to you, Lord, Panginoon, ay mapasaya ka namin. That we can put a smile in your face, Lord. Lord, maraming salamat. At Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga trabaho na nawa ay kayo ang mag-provide ng growth, opportunity, promotion, at sa mga may negosyo, more sales, more market, Panginoon, and opportunities as well. Lord, maraming salamat. Dinadalangin ko rin po na nawa ang salaping marilikom ay magamit lamang sa pagtulong sa aming mga kapong nangangailangan at sa mga pangangailangan ng aming iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Hello. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan nyo rin yung katabi ninyo. Sabihin mo sa Kanya, salamat sa Lord, nandirito ka kahit maulan. Sino po ba binaha sa atin dito? Wala? Kami lang yata. Meron. Yung sa mga taga-Masagana, meron din. Kami po'y kagabi pa dito natutulog sapagkat sa Panginay, alam niyo naman po doon yung sitwasyon namin. Madaling araw po ay pataas ng tubig. Kaya habang nag-worship kami kanina, nag-chat yung aking hipag. Sabi niya, Diko, pinasok na ang bahay niyo. Hallelujah, hallelujah. Anyway, bahay lang naman yun, gamit lang naman yun. Sino naniniwala mas importante presensya ni Lord? Amen? Kaya walang hadlang kahit ano pa yan, basta tayo sa pagsamba sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Praise the Lord. Alright, so gusto ko munang i-welcome bago tayo mag-close sa panalangin.
welcome natin yung mga first-timer natin ngayon. Pwede po ba kanyahan natin tumayo? Si Sister Mary Ann Atienza. Ayun, palakpakan natin ang Lord sa buhay po niya. Tsaka si Joan Atienza. No? Invite po yan ni Tatay Totoy de la Peña. Praise the Lord. Salamat po sa ating mga kapatid na ito. Invite din natin tumayo si Sister Ruchil sa Lumag. Ayun, praise God. No? Salamat. At ito, nakasama na rin natin siya nung nakarang nung last Wednesday no, sa prayer meeting. At ngayon lang siya naka-attend na Sunday, pero yung midweek naka-attend na rin po siya. Si Sister Candy Azuelo, nandito po ba Sister Candy? Ayun, palakpakan natin ng Lord sa buhay po niya. No? Salamat sa buhay ni Sister Jillian. Dael na nag-invite sa kanya. At ganun din si Sister Grace, no, yung nag-invite sa ating kapatid. Praise the Lord. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama natin ngayon. Announcement po, this coming Saturday, ano meron? Ayun, groundbreaking. Praise the Lord. So, this coming Saturday, bro, paki-plus kayo ating picture. Sino nandyan sa booth? Allah, nakatulog. Okay, so ang ating pong groundbreaking ay mag-start po ng 8 a.m. So ito po'y open para sa lahat po at kayo po'y maka-witness at makisama sa panalangin para sa ating pong panalangin para po doon sa ating pag-dedicate ng lugar na yon. Actually yung ating groundbreaking medyo na-delayed ng konti yung ating pong groundbreaking ceremony sapagkat nakapag-start na po ng ng construction supposedly bago mag-start ang construction. Pero kahit na medyo na-delayed ng konti, ang mahalaga ay ma-dedicate natin sa Panginoon yung ating pagsisimula ng ating pong construction. Na yung pong ating pong bakod, tapos na po No, yung pong sinisimulan ngayon ay yung church building na. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ayan. Di ba nakaka-excite na pagka tayo mo mag-worship sa Lord ay yung sama-sama na, yung first service, second service, third service, no? Parang nasa ganon, magkikita-kita na tayo. At syempre, mas malaking lugar, mas magkakasya po tayo. At naniniwala tayo, mas marami pa ang madadala natin sa Panginoon. Yung pong ating attire, kung meron po kayo nung ating pong kulay blue, si Sister Sita tayo nga. Halika nga rito, Sister Sita. Ayan. May model tayo ngayon. Sister Sita. Okay, kung meron po kayong ganitong t-shirt, no, ginamit natin yan po nung ating pong anniversary. Kailan ba to? Nung last 2 years ago. Tama ba? 2 years ago, no? Yung ating pong enlarging our territory. No? Kasi kailangan natin mag-enlarge talaga, no? XL ba yan, sister? And then, biro lang. Large. Enlarging our territory. Kung meron po kayong ganitong t-shirt, yun po isuot nyo. Kung wala naman po, okay lang kahit ano. Okay? So, hindi po hadlang yun. Kung hindi po kayo, salamat, sister. Ang ganda-ganda ng ating model. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan po, magkita-kita tayo sa Sabado para sa ating groundbreaking ceremony. In case po na maulan sa araw na yon, ika-cancel po natin. No, kasi ayaw naman natin kasi maglusa kayo doon at mas maganda na ma-enjoy natin yung ating pong maghintay lang po kayo ng announcement kung kailan natin Siyempre, pagka po maulan, hindi natin kasi open po yun Hindi natin maikakandak yun. Okay? Pero pag-pray natin na maganda ang panahon sa Sabado. Anyway, bumagyo na lang ngayon. By next week, wala na yan. Amen? Sige, tayong lahat. Mag-close tayo sa panalangin. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Tunay na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Amen? Parang mahina. Sino rito naniniwala kahit anumang storm sa buhay, ang Diyos handang umagapay? Amen? Kaya kung sino man may mga pangangailangan sa atin, may mga sitwasyon na kinakaharap na hindi maganda, sometimes, yun po ay inaalaw ng Diyos para kagaya ng mensahe natin ngayon, to develop our character. Kasi sa totoo lang, mas concerned si Lord, mas binavalue ni Lord sa buhay natin, yung ma-produce sa atin, ma-develop sa atin yung character. Kasi once na ma-develop ang character na tama sa ating puso't buhay, ang pagpapala, kasunod na yon. Parang hindi kayo naniniwala, di ba? Hindi mo pwedeng baligtad.
Huwag nating unahin hanapin ang blessing kasi pag dumating ang blessing sa'yo, walang tamang karakter. Lahat ng yon mawawala lang na walang saysay. Pero kapag ang tamang karakter na develop sa ating puso't buhay, pag dumating ang pagpapala, magiging tama at ikay magiging pagpapala rin sa iba. Amen ba? Bigyan natin ng dahilan para tayo pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Alright, sige tayong lahat tayo bukod pumikit, manalangin po tayo. O Diyos naming dakila sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Sa kabila po ng maulang panahon, hindi ito naging hadlang, Panginoon, upang hindi kami magkatipon at magkasama-sama, upang ikaw ay pasalamatan, sambahin ng sama-sama sa lugaring ito. Tunay po, Panginoon, ikaw ang nangako sa amin na kung ikaw ay aming uunahin, ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ang lahat ng bagay, ang sabi mo, ay idaragdag mo po sa amin. Lord, ikaw ang nakakasiyasat ng buhay ng iyong mga anak na narito, Panginoon. Lord, marahil iba sa amin pumunta sa lugar na ito, may mga struggle financially, yung iba may mga problema sa kanilang kalusugan, may sakit ikaramdaman sa pamilya. Maybe some of us, Lord, may problema, Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng aming buhay, may conflict sa family. Lord, naniniwala kami na anumang pagproblema, anumang sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa sa amin, Lord, alam namin ikaw ang laging sagot sa lahat ng ito. Dahil ikaw ang aming great provider, you are our great healer, at ikaw ang aming source of peace, you are the source of joy. Kaya kami sa iyo ay lumalapit at naniniwala na sa aming paglapit sa iyo, hindi po kami mapapahiya. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, naniniwala kami na handa mong ipagkaloob anumang mga panalangin ng iyong mga anak sa umagang ito. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang iyong ibayong pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Tanggapin namin, O Diyos, ang iyong basbas. Tanggapin namin ang iyong pagpapala. Lord, patuloy po na ingatan mo ang bawat pamilya. Maging ang buong Wall CF family, sa iyo po namin dinadalangin, i-prosper mo po sila. Pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, O Diyos. At naniniwala rin kami, Panginoon, na kami rin ay magiging pagpapala sa maraming tao. At maging sa iyong ministeryo, dakilang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala muli ang sambong sanlinggong ito, Panginoon. Naniniwala kami na sa mga susunod na mga araw, Panginoon, kahit may mga pagsubok at suliranin kaming kaharapin, patuloy na pagtatagumpayin mo kami sapagkat kasama ka namin. Thank you so much. Maging sa iyong mensahe na aming tinanggap ngayon sa magitan ng iyong anak na ginamit si Brother Eman. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Thank you so much. At sa aming pong paglisan, tanggapin namin ang iyong mayamang pagkapala. Ang biyaya ng iyong anak na si Jesus at ang pakikipisan ng iyong Santong Espiritu ay sumaamin nawang lahat mula ngayon at magpakilanman. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Amen! Magandang umaga po. Magpagyan tayo sa pangalan natin, Panginoon. God bless us all. God bless everyone.